I'm home na po. Napangiti nilang si Amelia nang marinig niya ang matinis na boses ng kanyang anak. Kakauwi lang ito galing sa eskwelahan. Hello baby ko! Kamusta ang school mo? Thank you po. Nangunot ang noo ni Amelia nang yumakap si Aris sa kanya at nagpapasalamat. Thank you? Para sa naman? Dahil di mo po ako pinabayaan na mawala sa iyo habang nasa tummy mo po ako. Inalagaan mo rin po ako ng mabuti at pinapakain ng 3 times a day. Natigilan si Amelia at napatitig sa kanyang anak. Sa murang edad ni Aris, maraming bagay na itong natutunan. Malawak din ang pangunawa at pag-iisip ng kanyang anak. Mommy, sabi po ni teacher, may mga baby raw po na nawawala sa tummy ng mommy nila. Tapos may mga kids daw po outside na nagugutom at hindi po nakakakain ng maayos because of poverty. Parang hinaplos ang puso ni Amelia nang marinig ang sinabi ni Aris. Pakiramdam niya, napalaki niya ito ng maayos. Hindi na sayang ang pagsasakripisyo niya para mabigyan ito ng magandang buhay. You're always welcome, baby. Mahal na mahal ka palagi ni Mommy. I love you too, Mommy. Please give me a little sister na po. What? Anak natin ang humihiling. Napatingin si Amelia sa pinto ng kanilang bahay nang pumasok mula roon ang kanyang asawang si Anthon. Anthon, ang aga mo ngayon. Akala ko ba'y gagabihin ka ng uwi? Hindi na ako mapaghintay na makauwi sa mag-ina ko eh. Lumapit ang lalaki sa kanya para gawaran ng halikang malabi niya. Bigyan na natin ng kapatid si Aris. Nanghingi na to. Na para bang ikaw maghihirap ng 9 na buwan. Tapos paglabas, kamukha mo na naman. Unfair. Nasaan ang katarungan dun ha? Natawa nilang ang lalaking karap niya bago siya nito yakapin. Tiningnan nila si Aris na nakanguso sa kanilang harapan. One lang po, Mi. Please. Hindi naman ganun kadali yun, Aris. Hindi ko naman kayo pababayaan. Hanggang malakas ako, magiging maayos ang pamilya natin. Tsaka, malaki na si Aris. Kaya na nating magdagdag kung isa pang member ng family natin. Diba, Aris? Yes, Daddy. Tutulungan ko po si Mami sa sari-sari store po natin. Napabuntong hininga nilang si Amelia bago mapailing. Ilang buwan na siyang kinakantahan ng mag-ama niya na magbe-baby na ulit sila ni Anthon. Hindi naman kaso ang bagay niyon sa kanya dahil alam niyang kaya nilang dalawa ni Anthon. Malapit na rin po ang birthday ko, Mommy. Yun na lang pong gift niyo po sa akin ni Daddy. Kapag binigay sa atin ni Papa God yun, magkakaroon tayo ng new member. Yay! Napangiti na lang si Amelia nang makita ang naging reaksyon ng kanyang mag-ama. Hindi niya mapigil ang matawa dahil tuwang-tuwa ang mga ito. Gantong pamilya lang hiniling ni Amelia. Magkaroon ng mapagmahal na asawa at anak. Kahit na hindi marangyang buhay, basta masaya at malusog na pamilya. Wala na yatang hihilingin pang iba si Amelia kung hindi ang magtagal ng ganito ang kanyang pamilya. Mag-iingat kayo rito, okay? Oo naman eh. Andito lang naman ako sa bahay. Kayong mag-iingat. Ihatid mo sa eskwelahan tong si Aris ha? Mahal, kahit na nasa bahay ka, mag-iingat ka pa rin. Minsan nakakapasok sa bahay yung mga tunay na kalaban. Ikaw? Kung ano-ano lang talagang iniisip mo. Sige na, pumasok na kayo. Baka malate pa kayong dalawa. Bye-bye, Mommy! Nakangiti nilang kumawi sa Amelia sa kanyang mag-ama. Masaya nitong pinapanood na sumakay ng motor at umalis. Nang mawala ang kanyang mag-ama sa kanyang paningin, nagsimula na rin magtrabaho si Amelia. Nagbukas na siya ng kanilang maliit na sari-sari at habang wala pang customer, naglinis muna siya ng bahay. Nahinto lang siya sa kanyang ginagawa nang may marinig siyang kumakatok mula sa kanilang gate. Tao po! Napamulagat si Amelia nang mahimigan niyang boss niyon. Nagmamadali siyang lumabas ng kanilang bahay. Ganoon nila ang gulat niya nang makita niyang isang babae na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Amy? Hoy, Amelia! Ikaw nga! Amy, teka, pasok ka muna.
Nagmamadaling binuksan ni Amelia ang gate para papasukin ng babae. Nung oras na magkaharap silang dalawa, mahigpit siyang niyakap ng babae. Mabuti na't nakita kita. Alam mo kung saan ako napunta para lang makita ka, ha? Ha? Sana tinawagan mo na lang ako. Nasunduan lang sana kita sa kanto. Hindi na, uy. Okay lang naman. Tsaka, gusto rin kitang i-surprise. Kaso haggard na ako bago pa ako makarating dito sa bahay niyo, no? Pero ang syala pala talaga ng bahay niyo, ha? Ang ganda. At ang presentableng tingnan. Hala, hindi naman. Simple lang to para sa aming dalawa ni Anthony. Maliit na pamilya lang kasi ang balik namin eh. Ay, sana all lang talagang may asawang tulad ni Anthony. Ha? Bakit naman? Tsaka bakit nga pala napasyal dito? Humarap si Amy sa kanya na malungkot ang muka. Bahagyang nanggilid ang luha sa mga mata nito bago abutin ang kanyang kamay. Amelia? Oh, bakit? May nangyari ba? Amelia, kasi ang totoo niyan, pinalayas ako rin sa tinutuluyan ko sa Marikina. Dahil ilang buwan na rin akong hindi nakakabayad ng renta. Nakiusap naman ako na baka pwede akong tumira doon hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Kasi Amelia, natanggal ako sa pinapasukan kong eskwelahan eh. Ha? Ano nangyari? Bakit hindi ka naman nagsabi sa akin agad? Nung nagkaroon kasi ng bawsa ng mga teacher, isa ako sa natanggal at hindi pa ulit ako nakakahanap ng ma-apply ang eskwelahan eh. Hindi na rin ako makapagsabi sa'yo kasi alam ko na may sarili ka rin problema at nahihiyan na rin ako sa'yo. Parang hinaplos ang puso ni Amelia inang marinig ng kalagayan ni Amy. Hindi niya maisip na ganito na palang pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Marahang pinisil Amelia ang kamay ni Amy para iparamdam dito na kasama siya nito sa mga oras na yon. Ano pat naging mag-best friend tayo? Ang problema mo ay problema ko na rin. Kung pinalayas ka sa apartment mo, dito ka lang sa bahay namin habang naghahanap ka ng trabaho. At least dito, hindi kita palalayasin. Pero nakakahiya naman sa pamilya mo. Ano ka ba? Mas matutuwang mag-ama ko kapag nakita ka nila rito, ano? Maiintindihan ni Anthony ang kalagayan mo. Kaya huwag ka nang mahiya. Pero wala talaga akong pera, Amelia. Hindi ko alam kung paano makakabayad sa'yo. Shh! Hindi naman kita sinisingil eh. Kung marunong kang maglinis at magluto, okay na sa akin yun eh. Pasensya na talaga ha. Pero pangako, tutulong ako sa mga gawaing bahay. At kapag nakahanap na ako ng maayos na trabaho, maghanap agad ako ng bagong apartment ko. Kahit na ano, Amy. Tara muna sa loob, magpahinga ka muna. Masaya si Amelia na siyang nilapitan ng kanyang kababata nang magkaroon ito ng problema. Mapapanatag din ang kanyang kalooban sa isipin na nasa bahay na si Amy at hindi kung kaniko-nino nakikitira. Wala namang problema sa kanyang pagtuloy ng kanilang bahay ni Amy dahil para na rin yung kapatid ng babae. Kumain ka ng kumain ha. Marami akong nilutong ulam para sa atin. Salamat talaga sa pagpapatuloy sa akin dito sa bahay niyo ha. Tama na sa pasasalamat. You're always welcome here. Buti ka pa, BFF. Ang ganda na naging buhay mo. Hindi mo iniintindi kung saan ka kukuha ng panggastos mo araw-araw. Tapos may sarili ka na ring bahay. Plus, may mapagmahal na pamilya. Ano ka ba? Malay mo kapag nahanap mo na ang the one mo, gumanda rin ang buhay mo. Talagang tiyagaan lang yan, Amy. Hindi naman habang buhay. Ganyan ang sitwasyon mo eh. Ay, sana makahanap ako ng tulad ni Anthony. Mommy! I'm home na po! Napatingin si Amelia sa kanyang anak nang pumasok ito sa kusina. Mommy! Oh? May visitor po tayo, Mi. Natawa na lang si Amelia nang makita ang reaksyon ni Aris nang makita nito si Amy. OMG! Ayan na ba yung inaanak ko, BFF? Oo, si Aris. Baby, come here. Ipapakilala kita kay Ninang Amy mo. Mabilis lumapit si Aris sa kanya habang hindi inaalis ang tingin kay Amy. Aris, siya si Ninang Amy mo. Dito muna siya titira sa atin pansamantala. Ay, Ninang Amy. You're so pretty po. Hindi nagsisinungaling ang anak mo, BFF.
ay lang yata nakakita ng babaeng mas sexy pa sa mommy niya. Charot! Mahina lang na natawa si Amelia dahil kahit kaano pa sila katagal na hindi nagkita ni Amy, hindi pa rin nagbabago ang babae. Eto pa rin ang kababata niyang minahal niya sa lahat ng naging kaibigan niya. Psst! Pabili nga po ng isang masarap na Mrs. Amelia Galvez. Ngumiti si Amelia nang bigla nilang dumungaw sa tindahan nila si Anton. Anton! Manahimik ka nga. Mamaya may makarinig pa sa'yo. Magkaroon pa ng mali siya yung sinasabi mo. Oh, bakit? Ayaw mo bang malaman nila kung gaano ko kaswerte sa napangsawa ko, ha? Tuluyan ang pumasok si Anton sa tindahan nila at naglalambing na yumakap sa kanya. Napaigik na lang siya sa tuwing aamoy ng lalaki ang kanyang leeg. Nakikiliti ako, Anton! I can't stop myself. Ang bango-bango ng misis ko eh. Sus, bolero ka na naman eh. Gawa na tayo ng kapatid ni Aris. Baliw, ikaw talaga? Naks, sweet. Mabilis silang naghiwalay ni Anton nang may magsalita sa likod nila. Nag-init ang mukha ni Amelia nang mapagtanto niyang nakita sila ni Amy. Hello Anton, kamusta ka na? Uy, Amy, andito ka bala? Mahal, makikituloy muna si Amy sa atin kung okay lang. Nawalan kasi siya ng trabaho tapos pinalayas siya sa apartment at dinutuluyan niya. Ganun ba? Wala nang problema sa akin. May guest room naman tayo. Kaya sa'yo ako eh. Ang bait-bait talaga ng asawa mo, BFF. Oo nga eh. Kaya nga mahal na mahal ko to. Kahit na minsan mas makulit pa siya kesa kay Aris. Oh, come on. Huwag mo naman akong ipahiya sa best friend mo. Natawa na lang sila nang makita niyang namulang tenga ni Anthony bago nito isubsob ang mukha sa leg niya dahil sa hiya. Pero masaya si Amelia na makitang hindi nagkakailangan ng dalawa dahil nung nagliligaw pa lang sila ni Anthony, si Amy na ang dyan sa tabi niya. Kain ng kain, okay? Tapos ito, lunch mo to. Kainin mo to mamaya. Dog. Pero mommy cook vegetables for my lunch po, Ninang. Eto na munang baon mo. Masama yung laging gulay kinakain eh. Tsaka, yan lang kayong lutuin ni Ninang sa ngayon. Okay po. Napangiti na lang si Amelia sa nasagsahan niya sa kusina isang umaga. Natutuwa siyang makita na ginagawa ni Amy ang lahat para hindi maging pabigat sa kanilang bahay. May instant nanny pala tayo. Pwede pala tayong magpuit all night. Umikot na lang sa kawalan ng mga mata ni Amelia nang marinig na naman niya ang boses ni Anton sa likod niya. Pumulupot ang mga braso nito sa kanyang bewang. Hindi natin katulong si Amy. Pero mukhang natutuwa siyang mag-alaga kay Aris. Kaya hayaan na natin. Para naman matrain siya para kapag nagkaanak siya, hindi na siya mahirapan pa. Ang swerte ko kay Aima, di ba? Ang bait-bait niya. Walang katulad yan. Huy, andyan na pala kayong mag-asawa. Kumain na rin kayo. Nagluto ako ng almusal. Pinakain ko na rin si Aris kasi may pasok daw siya eh. Ikaw rin di ba, Anton? May pasok ka rin? Ipaghahanda na rin kita ng lunch mo. Napangiti nilang si Amelia bago palihim na sikuhin ng lalaki sa kanyang tabi. I told you, I'm so lucky to have a best friend like her. Naging maayos naman ang sitwasyon nila sa loob ng bahay. Nabawasan ang mga trabaho ni Amelia dahil sa tulong ni Amy. Ito rin minsan ang sumasalo ng mga dapat siyang gumagawa para sa kanyang pamilya. Papunta na sana sa kusina si Amelia nang matigilan siya. Naulinigan niyang mga boses na namumula rito. Huminto muna siya para pakinggan ang mga to. Aris, tara dito. Aayusin na natin yung uniform mo. Masarap ang luto kanina. Yes po, Ninang. Thank you po. No worries. Basta ikaw, malakas ka kay Ninang eh. Gusto mo ba ihatid kita sa school niyo? Para makilala ko naman mga friends mo. No need na po, Ninang. Si Daddy po naghahatid sa akin. Oo, huwag ka nang mag-abala, Amy. Magpahinga ka na lang dito. Kaninang madaling araw ka pagising ah. Pasensya na. Nasanay lang ako eh. Oo nga pala. Kumain ka na ba, Anthony? Ipaghanda ako ng lunchbox mo. Huwag na. Si Amelia na lang. Siya kasi nakakalam ng mga gustong kainin eh. Ganun ba? Ayaw mo bang tikman yung gawa kong afritada?
Para naman makatikim ka ng ibang putahe. Hindi yung puro sa asawa mo lang. Napakapit sa laylayan ng kanyang suot na damit si Amelia sa hindi malamang dahilan. Natutuwa siya na sa tuwing tinatanghali siya ng gising, si Amy ang nagluluto ng kanilang pagkain. Pero hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang kinutuban ng hindi maganda. Humakbang siya papasok sa kusina, dahilan para mapatingin sa kanya si Amy. Nagpilit siya ng ngiti sa harap ng mga to upang alisin ang kaba na kanyang nararamdaman. Hello, good morning. BFF, gising ka na. Kumain ka na rito. Tikman mo tong afritada ko. First time ko magluto niyan, dali. Sige, mamaya na lang. Ipaghahanda ko muna ng pagkain si Anton. Basta kumain ka, ha? Ngumiti na lang si Amelia bago magsimula sa gagawin. Naging abala na ulit si Amy sa anak nilang si Aris. Nagulat siya nang may yumakap mula sa kanyang likod at hinalikan siya sa leeg. Mukhang wala sa mudang maganda kong misis, ha? Bakit? Hindi ba magandang gising mo? Anton, may ibang tao. Hintayin mo ako mamaya, ha? Huwag mo akong tutulugan. Marahang kinagat ni Anton ang kanyang tenga bago ito humiwalay sa kanya. Napangiti na lang si Amelia dahil sa ginawa ng lalaki. Bahagya ring gumaan ang kanyang pakiramdam. Tiningnan niya sina Aris at napansin niyang pinapanood sila ni Amy. Nang magtama ang mga mata nila, ay nagkangitian na lang silang dalawa bago ipagpatuloy ang kanya-kanyang ginagawa. Ay, nakakapagod. Reklamo ni Amelia nang makauwi siya galing sa pamimili. BFF, andyan ka na pala. Napatingin si Amelia kay Amy na nagmamading linisin ang center table nila sa sala na puro kalat ng pinagbalatang chichirya at soft drinks. Pasensya na, ha, nagutom kasi ako eh. Hindi, ayos lang. May uwi ako ditong kakanin. Gusto mo ba? Hindi na. Tutulungan na lang kita sa pag-ayos sa mga pinamili mo. Mabuti na lang at may katuwang siya. Napapansin niya kasi nitong mga nakarang araw ay para siyang sinasama ng pakiramdam. Oo nga pala BFF, ano bang mga paboritong pagkain ni Anton? Para naman may pagluto ko siya. Natigilan si Amelia habang nag-aayos sila ng mga stocks nila sa ref. Napansin ko kasi nitong mga nakarang araw na napapasarap ang kain niya dahil sa mga niluluto kong ulam. Mahilig sa mga sarasa si Anton. Wow! Pareho pala kami. Sige, magluluto naman ako ng menudo sa susunod. Sige, pero konti lang gamitin mong baboy, ha? Konti lang kasing nabili kong karne dahil mahal ang bilihin. Hinati-hati ko na rin to para mapagkasya sa loob ng 1 linggo. Sige, ako nang bahala. Isasarapan ko para magustuhan ni Anton. Ngumiti na lang si Amelia habang tinitingnan ng kaibigan na ganadong nagtitipa sa cellphone nito. Habang tinitingnan ng kaibigan, bumalik na naman sa kanyang dibdib yung kabang hindi niya alam kung saan nagmumula. Napahilot na lang sa kanyang sentido si Amelia habang nagbibilang siya ng pinagbentahan nila sa tindahan. Mukhang stress na naman ang misis ko, ah. Naramdaman ni Amelia ang pagdating ni Anthony. Niyakap siya nito at hinalikan sa ulo. Anong problema, mahal ko? Wala naman. Medyo mahina lang benta natin itong mga nakarang araw. Ha? Paano nangyari yan? Tingnan mo nga. Halos maubos yung laman ng tindahan natin, oh. Hindi ko alam. Kulang yung perang nasa kaha eh. Sumasakit yung ulo ko, Anton. Oh, ayos ka lang ba? Baka mamaya nagpapastress ka masyado, ha. Magpahinga ka muna. Baka namali ka lang ng tingin. Tara na muna sa kwarto. Inalalayan siyang makatayo ni Anthony. Dinala muna siya dito sa kwarto para makapagpahinga muna siya. Hindi na wala sa isip na Amelia ang tungkol sa kanilang tindahan dahil ito rin ang pinagkukuhanan nilang income. Matulog ka muna riyan. Huwag mo nang isipin yung tungkol sa bagay na yun. Ganun talaga sa business, diba? Oo, mamimili na lang ulit ako bukas. Ganto, bibigyan na lang kita ng perang pandagdag pang grocery. Tapos bumili ka na rin ng bagong damit mo. Bakit naman? Anong okasyon? Wala naman. Kailangan ba may okasyon bago bumili ng damit? Gusto ko lang na maganda ka. Tsaka tingnan mo. Stress na stress ka na talaga sa amin dalawa ni Aris. Magpasalon ka rin. Mahinang natawa si Amelia bago harapin ang asawa. Sabihin mo, anong gusto mo? Ha? Nako,
Kabisado na kita, Anthony. Sa mga ganyang galawan mo, ganyan natin nabuo si Aris. Natawa na lang din ng lalaki at pinanggigilan siyang yakapin. Gusto ko na talagang magkaroon ng kapatid si Aris. Sabi na eh. Wala pa rin ba? Hoy Anthony, anong tingin mo sa akin? Kapag nakashoot ka, meron na agad. Nagbungis-ngisan silang dalawa habang naglalambingan sa ibabaw ng kama. Hindi maiwasan ni Amelia ang kiligin dahil kabisadong kabisado pa rin ni Anton ang mga kiliti niya. Mas lalo pang naging malokong asawa niya habang magkasama sila. Try natin ulit. Ha? Sandali! Hindi na natuloy ni Amelia ang kanyang sasabihin nang siilin na siya ng halik ni Anton. Napahagik-ik na lang siya tuwing makakaramdam siya ng kiliti. Anthony! BFF! Ay, ala! Sorry, hindi ko sinasadya. Napahiwalay lang mabilis si Anton sa kanya nang bigla na yung bumukas ang pinto ng kwarto nila at pumasok mula roon si Amy. Hindi ko talaga alam na nandito na si Anton, BFF. Dapat pala kumutok muna ako. Nastorbo ko pa ang pag-loving-loving yung dalawa. Hindi. Ayos lang yun. Ano palang kailangan mo? Maghihingi lang sana ako ng lotion, BFF. Naubos na kasi yung lotion ko eh. Oo naman. Iyan sa ibabaw ng cabinet ko. Kumuha ka na riyan. Salamat, BFF. Sorry din sa abala. Mabilis lang ako tapos pagkayari ko magyarian rin king dalawa. Pinamulahan ng pisngi si Amelia dahil sa sinabi ng kaibigan. Pinanood niyang kumuha ito ng lotion pero nagulat siya nang doon din mismo sa harap nila nagpahid ng lotion sa katawan si Amy. Noon lang din napansin ni Amelia na sobrang ikli ng suot ng kaibigan niya na halos makita ng hindi dapat makita. Pasimpleng tinignan ni Amelia ang kanyang asawa at nakita niya nga mabilis na nag-iwas ng tingin si Anthony. Huminga siya ng malalim at pinanood na lang na matapos ang kaibigan. Hindi alam ni Amelia ang mararamdaman ng mga oras na yun. Pakiramdam niya, habang tumatagal ay mas talo siyang nababahala sa bagay na hindi niya masabi. Good morning, Mommy! Ngumiti si Amelia nang batiin siya ng kanyang anak isang umaga pero hindi niya nagawang maglambing dito dahil hindi maganda ang kanyang gising. Parang ang bigat ng kanyang pakiramdam at medyo nahihilo-hilo pa siya. Gising ka na pala, BFF. Kumain ka na. Eto, nagluto ako ng kare-kare. Kasi favorite daw to ni Aris. Salamat. Si Anton pala. Kanina pa umalis. Pero don't worry. Inasikaso ko na siya kasi natutulog ka pa. Nakangiting paliwanag ni Amy sa kanya. Tumango na lang si Amelia bago magsandok ng pagkain. Sinimulan niya ng kumain pero nang matikman niya na ito, halos masuka siya sa lasa. Nagmamadaling tumakbo si Amelia sa lababo at dinura ang laman ng kanyang bibig. Oh, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Oo. Hala, hindi mo masarap yung luto ko. Hindi, Amy. Hindi lang talaga magandang pakiramdam ko. Gusto mo bang magpahinga muna? Ako na munang bahala rito sa bahay. Wala rin namang pasok si Aris kaya ayos lang sa akin. Talaga? Pasensya na talaga sa abala, Amy ha. Puntahan mo na ako sa kwarto kapag may kailangan ka. Hindi ko talaga kaya magtrabaho ngayon. Ano ka ba? Ayos lang yun. Tsaka, close naman na kami nitong si Baby Aris. Di ba? Yes, Ninang. You should rest muna, Mommy. Aalagaan ka po namin, Ninang Amy. Hindi talaga magandang pakiramdam ni Amelia. Kaya napagdesisyonan niyang magpahinga muna ng araw na yon. Maghapon siyang nakahiga at natutulog sa kwarto nila. Nagising na lang siya nang may ingay siyang narinig mula sa labas. Tumayo si Amelia at lumabas para tingnan kung anong nangyari. Sa sala pa lang, naabutan niyang nagkalat ng mga laruan ni Aris. May mga balat pa ng pagkain na nilalanggam na. Aris, ligpitin mo yung mga laruan mo dito. Napahilot lang si Amelia sa kanyang sentido bago maglakad papunta sa kusina kung saan naman niya naabutan na tambak ng mahugasing plato at maruming lamesa. Aris, linisin mo yung mga kalat mo sa sala. Muling sabi niya, pero tulad kanina, wala pa ring sumasagot. Mukhang wala sina Amy at Aris sa bahay. Napabuntong hininga nilang si Amelia bago simulang maglinis ng mga kalat. Napansin din niya nga nakabukas ang ref nila.
Sino namang nag-iwan nilang nakabukas? Napapailing si Amelia na binuksan ito para tingnan. Nagtaka siya nang makita nga halos wala nitong laman kahit nakakapamili lang palang niya nung nakaraan. Kumibot na lang ang kanyang labi nang makita niya nga ang mga nakaayos silang magpagkain para sa araw-araw ay halos maubos na kahit na hindi pa naman yun ang dapat na lutuin. Biglang nag-init ang ulo ni Amelia nang makarinig siya ng inging mula sa sala. Nagmarcha siya pamunta roon para lang makita nga umiinom ng soft drink si Aris. Are you happy, baby? Yes, Ninang. You're the best po. Yes naman. Kung ako lang ang mommy mo, mas spoiled na spoiled ka pa sa akin. Haris, nap time mo ngayon, di ba? Bakit hindi ka natutulog? At saka ano yung iniinom mo? Sabi ni mommy, no soft drinks, di ba? Mommy, BFF, hayaan mo na. Minsan naman makatikim ng soft drinks yung anak mo. Tsaka, kumuha mo na pala ako ng pera sa kahon sa tindahan kasi hindi. May UTI si Aris. Kaya iniingatan namin siya sa mga pagkain na makakapag-trigger sa UTI niya. Oh, hindi ko alam. Hindi mo alam dahil hindi naman ikaw ang nanay ni Aris. Wala kang alam sa loob ng bahay namin dahil bisita ka lang dito. BFF, pati yung magpagkain sa ref, hindi na naayon sa budget namin dahil pati yun, pinapakailaman mo. Sandali nga, Amelia. Sobra ka na ha. Pwede mo namang sabihin sa akin ng maayos. Hindi yung ganyan na parang sinisisi mo pa ako. Hindi ka kasi marunong magtanong. Kumikilos ka na para bang alam na alam mo nangyayari dito sa bahay. Kung makaasta ka, ay para bang gusto mo na akong palitan sa papel ko rito sa pamilya namin. Grabe ka na. Saan mo nakukuha yung mga ideya mo na yun ha? Kung gusto mo akong palayasin, sabihin mo. Hindi yung dinadaan mo ako sa mga ganyan mo. Parang napakasama ko sa mata mo, Amelia, no? Nagiging pabigat na ba ako sa inyo? Sabihin mo lang. Nanunumbat ka na sa pananalita mong yan. Hindi ako nanunumbat, Amy. Gusto ko lang sabihin sa'yo na matuto kang makaramdam sa paligid mo. Napahilot na lang sa kanyang sentido sa Amelia dahil pakiramdam niya ay sumasakit na naman ang ulo niya. Napaalala lang siya sa lamesa dahil nahihiro na siya. Amelia, ayos ka lang? Anong nangyari? Nasa gate pa lang ako, naririnig ko ng boses ninyo. Anthony, mahal, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Anthony, masama na kasi yung pakiramdam ni Amelia kanina. Hindi ko sinasadya. Tara muna sa kwarto. Maglalakad na sana sila ni Anthony nang tuloy nang umikot ang paligid ni Amelia at mandilim ang kanyang paningin. Nagising na lang si Amelia ang nasa ospital sila. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Nasaan si Aris? Nasa bahay. Kasama niya si Amy. Mabuti kung ganon. Sinabi na sa akin ni Amy ang nangyari sa inyo. At sobrang nagigilty siya sinabi niya. Hindi naman yun ang intensyon yun. Napapikit na lang si Amelia at pinakalmang sarili. Mag-usap kayong dalawa. Huwag niyong hayaang masira yung pagkakaibigan niyo dahil sa hindi pagkakaintindihan. Alam ko kung gaano kahalaga sa inyo yung relasyon ninyo. Hindi naman ako galit. Nabigla lang din ako kanina dahil pakiramdam ko. Nagpatong-patong na yung mga problema natin. Hindi ko rin alam kung bakit mabilis na uminit yung ulo ko. Napatingin si Amelia sa kanyang asawa nang umiti na lang ito ng malaki sa kanya. Nangunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Ano namang iningiti-ngiti mo dyan? Wala. Sabi kasi ng doktor na normal lang daw na maging moody ang isang babae. Lalo na kapag nagdadalang tao siya. Oh, ano? Buntis ako? Yes. Magkaka-baby niya ulit tayo. Halos madurog ang katawan ni Amelia nang yakapin siya ng mahigpit ng asawa. Masayang-masaya ito sa magandang balita sa kanilang nalaman at kulang na lang, buhatin siya nito at magtatalon. Naisip ni Amelia, siguro may magandang epekto rin ang naging pagsasagutan nilang dalawa ni Amy dahil nalaman nilang buntis siya. Ilang araw pa silang nanatili sa ospital bago sila tuluyang makauwi ng bahay. Naiinis na nga si Amelia dahil sa sobrang pag-aalaga sa kanya ni Anthony. Halos hindi na siya ito pagalawin. Anthony, ayos lang ako, ano ba? Kahit na, kailangan nating mag-ingat kasi sabi ng doktor mo, masaya ng pagbubuntis mo.
Ay naku Anton, sabi ng doktor, mag-ingat. Pero hindi niya sinabing huwag na akong gumalaw. Ayan, nagagalit ka na naman. Napairap na lang si Amelia bago mo anong maglakad, papasok sa bahay. Hindi naman siya baldado para ituring ni Anton ng ganon. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ay halos mahigit na ang kanyang hininga nang may ingay na sumalubong sa kanya. Welcome home, Mommy! And my little baby! Gulat na napatingin si Amelia sa ayos ng kanilang bahay. Parang may mini celebration na mangyayari. Aris, sabing wag mo nang gugulatin ng mommy mo eh. Sorry, Daddy. Excited lang po ako sa little baby ko. Anong meron? Welcome party raw sabi ni Aris. Miss ka na raw kasi niya eh. Miss na rin kita BFF. Sa isang banda, ay napatingin sa Amelia na lumabas si Amy na may hawak pang maliit na cake. Nakangiti ito sa kanya, pero nagigilid ang mga luha nito sa mga mata. Welcome home, Amelia. Alam ko na may tampuhan na nangyari sa atin. Pero sana kalimutan na natin yun. Dahil alam naman nating parehong tayong may mali. Kaya ko magpakumbaba para mapatawad mo lang ako. Ganun ka kalakas sa akin eh. Gustong umiyak na Amelia nang makita niya si Amy. Pakiramdam niya ay napakatagal nilang hindi nagkitang dalawa. Naiiyak din siya sa isipin na iniisip ni Amy galit siya rito. Alam ko na may pagkamaldita ako, pero alam ko ring may mali ako. Sana hindi mawala yung friendship natin kasi parang kulang yung buhay ko kapag walang Amelia sa tabi ko eh. Nakakainis ka. Alam na alam mo talaga kung paano ko aamuhin. Lumapit si Amelia sa kaibigan at niyakap ito ng mahigpit. Mangyak-ngiyak ang magkaibigan habang nagyayakapan. Hindi naman ako galit sa iyo, no? Sorry din kasi napagsalitaan kita ng hindi maganda. Anong magagawa ko? May sumisipa din naman sa tiyan ko. Ayos lang yun. Naiintindihan kita. At ngayon, mas kailangan pa kitang intindihin dahil dalawa na kayong mainitin ng ulo ni baby. Natawa na lang si Amelia nang mahinang tusukin ni Amy ang tiyan niya. Promise ko sa'yo, magiging mabait na ako. Hinihintay ko na lang din yung tao sa eskwelahan na pinag-applyan ko para makapagsimula na ako. Hala, double celebration pala ngayon. Dahil dyan, mag-inom tayo. Bawal si misis ko. Lumapit si Anton sa kanya at marahang hinimas ang tiyan. Ay, oo nga pala. Eh di, ikaw na lang Anton. Representative ka nitong si BFF. Ayos lang kaya kay misis ko? Ano ba? Dito lang naman kayo sa bahay kaya go lang. Ayoko lang na magulo ha. Matutulog na kami ni Aris. Ligpitin nyo na lang yung mga kalat nyo pagkatapos. Yun. Thank you mahal ko. Titikim lang ako. Hindi ako magpapakalasing. Huwag kang tatabi sa akin kapag lasing ka na. Ayoko sa mababaho. Sa akin pwede. Napatingin si Amelia sa kanyang kaibigan nang may ibulong ito sa kung ano. May sinasabi ka, Amy? Wala. Ang sabi ko, mabilis na rin kasi akong malasing eh. Kaya konti lang iinumin namin. Humihina ang karakas natin ah. Dati, laman ka ng bar. Siya, mauna na ako sa kwarto. Inaantok na kami ni baby eh. Lumapit pa si Anton sa kanya para halikan siya sa labi. I love you. I love you too. Nagngitian sina Anton at Amelia na punong-puno ng pagmamahala ng mga mata. Lingid sa kanilang kaalaman na may taong nanunood sa kanila at tahimik na hinihiling na sanay siya na lang ang nasa katayuan ni Amelia. Nagising si Amelia mula sa mahimbing na pagkakatulog nang maramdaman niyang may nahiga sa kanyang tabi. Anong oras na? Inaantok man ngunit pilit na inaninig na Amelia ang kanyang asawa. Napasarap lang yung inuman naming dalaw ni Amy. Sige na, tulog ka na. Tumagalit si Amelia para yakapin ang asawa. Hindi niya alam kung nananaginip pa siya o talagang naaamoy niyang pabango ni Amy kay Anton. Dahil sa sobrang antok ay hindi niya na nagawang magtanong sa lalaki at muli nang nakatulog. Eto, baunin mo to. Tsk, wag na. Okay na sa akin tong nasa lunchbox ko. Ikaw naman, huwag ka nang mahiya. Parang hindi ka kumakain ng gawa ko.
Naghagik-hika ng dalawang tao na nasa kusina, kaya saglit natigilan si Amelia. Sige, mukhang masarap tong tahong mo. Oo, talaga. Masarap ang tahong ko. Natikman mo na yun, di ba? Oo. Anong masasabi mo? Masarap. Napahawak sa pader si Amelia habang pinapakinggan ng kanyang asawa at kaibigan na nag-uusap. Alam niyang tungkol lang sa pagkain ang pinag-uusapan nito, pero ang kanyang puso ay halos lumagabog dahil sa kaba. Sa susunod, ipapakatikim ko naman sa iyong ginitaang susuko. Gusto ko yan. Hindi alam ni Amelia kung kailan nagsimula. Hindi niya na matandaan kung ilang beses niya nang naririnig si Anton at Amy na para bang nag-uusap ng malisyoso. Alam niyang mali, ngunit hindi siya pinapatahimik ng kanyang isip. Pinapaniwala na lang niya ang kanyang sarili na baka sanhi lang yun ang kanyang pagbubuntis. May tiwala naman siya kay Anton at Amy. Pero may mga kinikilos ang kanyang asawa na nagbibigay kaba sa kanya. Nagising si Amelia nang maramdaman niyang may nahiga sa kanyang tabi. Anton? Saan ka galing? May tinapos akong trabaho. Nagising ba kita? Pinikit ni Amelia ang kanyang mga mata at yumakap dito. Naramdaman niyang paghimas nito sa kanyang tiyan na bahagya niyang nakaumbok. Ilang buwan na lang, manganganak ka na. Excited na ako. Oo, sige na. Inaantok pa ako, Anton. Sorry po, tulog na tayo. Yung makapabalik si Amelia kay Anton, pero natigilan siya nang may maamoy siyang kakaiba sa kanyang asawa. Naligo ka ba? Hindi. Bakit? Amoy ka sa shampoo natin eh. Oo. Nag-half bath ako kanina. Idinilat ni Amelia ang kanyang mga mata para tingnan si Anthony. Nakapikit ng mga mata nito at mukhang mahimbing ng tulog. Pipikit na sana si Amelia nang may mapansin siyang pulang marka sa leg ni Anthony. Naningkit ang kanyang mga mata. Anton, may kagat ka ng lamok sa leeg. Lalagyan ko na lang ng cream bukas. Inaantok na ako. Antok na wika ni Anton. Mukhang natutulog na talaga to, pero hindi niya magawang alisin ang mga mata niya sa pulang marka na nasa leeg nito. Para kasi itong hindi kagat ng lamok lang. Huminga ng malalim si Amelia at nagkibit balikat na lang bago bumalik sa pagtulog dahil antok na antok pa rin siya. Aris, tapos ka nang kumain? Almost, Mommy! Katatapos lang magplansya ng uniform ni Amelia nang lumabas mula sa kusina ang kanyang anak. Mommy, I'm done na po. Lumapit ito sa kanya at malambing na hinalikan ang kanyang tiyan. Good morning, little baby. Kumusta na ikaw dyan sa loob ng tummy ni Mommy, ha? Masikip ba dyan? Haris, hindi masikip sa loob ng tummy ni Mommy. Para kay baby, sakto lang yan. Is that so, Mommy? Galing din ako sa tummy mo, Mommy. Oo naman. Wait lang. Bibihisan ka ni Mommy. Aligaga si Amelia dati nang halin siya ng gising at wala pang nakakain ng almusal. Hindi pa rin plansyado ang uniforme nito. Mommy? I have a question po. Yes, baby. Ano yon? Mommy, kapag po ba... how can I say this? Aris, sabihin mo na. Malilate ka na. Mommy, kunwari, you love someone po pero you kiss someone po. Is it okay po? Natigilan si Amelia at napatingin sa kanyang anak. Wala pa man din, pero parang siyang kinakapos ng hininga. Nanginig ang mga tuhod niya kaya saglit siyang naupo. Hinawakan niya ang braso ni Aris at hinila palapit sa kanya. Why? Bakit mo natanong yan, Aris? Mommy, secret lang po natin ha. Huwag mo pong sasabihin kay Daddy na ako pong nagsabi, okay? Sige. I saw Daddy and Ninang Amy. Si Daddy po, kinis niya sa lips si Ninang Amy. Tapos Mommy, they're hugging each other po tulad po nung ginagawa niyo ni Daddy po. They're sweet po, Mommy. Tapos one night po, I saw Daddy sneaking in Nina's Amy's room po.
Halos mawalan ng lakas si Amelia dahil sa kanyang narinig mula kay Aris. Malakas na kumalabog ang kanyang dibdib at kinakapos siya ng hininga. Nanginginig ang mga labi niya nang sunod-sunod siyang napalunok. Oh, Aris, totoo ba yung mga sinasabi mo? Sabi ni Mommy, di ba? Bawal mag-lie. Yes po, Mommy. I'm sure about this po. I saw them with my own eyes po. Iinom po kasi ako ng water that night tapos nakita ko po sila sa kitchen. Tapos minsan po, Mommy, kapag morning po, kapag kumakain po kami ni na Daddy, sinusubuan po ni Tita Ninang si Daddy po. Tapos nauupo po siya sa lap ni Daddy. I asked Ninang po about that pero sabi po niya, ganun daw po talaga kapag love po ang each other. Oh God! Napahawak na lang sa kanyang bibig si Amelia habang pinapakinggan ng anak. Hindi siya makapaniwala sa mga kinukwento. Parang unti-unting pinipiga ang kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay niyang inabot ang mukha ni Aris para haplosin ito. Baby, are you okay? Yes po, Mommy. Pero tama po ba yung ginagawa nila? Kasi your daddy's wife po, di ba? Shh, shh. No, Aris. Hindi tama yung ginagawa nila. Kasi si Mommy yung wife ni Daddy. At ako lang ay makarapatan kay Daddy. Tayo lang ang may karapatan sa Daddy mo. Walang ibang taong pwedeng gumawa ng mga bagay na ginagawa natin kay Daddy. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Amelia bago niya yakapin ang anak. Napapahikbi na lang siya dahil alam niyang hindi magagawang magsinungaling ni Aris sa kanya. Napapaisip siya, napapatanong ng kung ano-ano. Nagtataka kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun. At nagagalit siya dahil pakiramdam niya yung buong mundo ang nagtaksil sa kanya. Mommy, bakit ka po nagka-cry? Wala, nothing. This is normal kasi nasasaktan si Mommy. Bakit ikaw nasasaktan, Mommy? Aris, look at me. Promise me na kahit na anong makita mo sa bahay habang wala si Mommy, sasabihin mo sa akin, okay? Lahat-lahat ng ginagawa ni na Daddy. Pero, let's keep this as a secret, okay? Okay lang ba sa'yo yun? Wow! Parang secret agent tayo, Mommy. Yes, baby. That's right. You're a secret agent. Tapos may huhulin tayong mga animals. Gusto ko po yan, Mommy. Nanggilid na lang ang mga luha ni Amelia bago yakaping muli si Aris. Ang inosente ng anak niya para maintindihan ang lahat ng nangyayari. Pero hindi niya matanggap na sa mismong harap ni Aris gumagawa ng hayupan ang asawa at kaibigan niya. Parang mawawala sa katinoan si Amelia sa tuwing iniisip niya nagagawa ni Anthon at Amy ang bagay na yun sa kanyang likod. Hindi niya mahanapan ng sagot ang kanyang mga katanungan na naglalaro sa kanyang kaisipan. Nakakaramdam siya ng pangingirot ng puso kaya naman pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili dahil baka kung anong mangyari sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Bakit? Ayos ka lang? Tanong ng lalaki nang makita nitong napangwi siya habang nakahawak sa tiyan. Ayos lang ako. Kapag may masakit sa'yo, nagsabi ka lang. Madambing na bulong ni Anton bago ito yumakap sa kanya. Hindi niya na nagawang makasagot dahil pakiramdam niya hikbi ang lalabas sa kanyang mga labi sa oras na ibukan niyang mga ito. Hindi alam ni Amelia kung saan siya kukuha ng lakas ng loob para harapin ang katotohanan nasa harapan niya. Gusto niyang paniwalaan ng sarili na magiging maayos din ang lahat. Pero nang balikan niyang mga araw simula nang dumating si Amy sa kanilang bahay, doon niya napagtanto na marami na nagbago sa kanilang pamilya nang hindi man lang niya napapansin. Nabubulag na siya masyado ng galit ng kanyang nararamdaman at bago pa siya tuluyang maging makasalanan, bumuo na siya ng plano sa tingin niya magiging aral hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mga taong nakakaranas din ng kataksilan sa buhay. BFF, good morning! Ang aga mong nagising Walang buhay ang mga mata ni Amelia nang lingunin niya si Amy na manaas ang energy ng batiin siya nito. Hindi niya alam kung paano nagagawa ni Amy humarap ng ganun sa kanya. Kumain ka na ba? Wait lang ha, hindi pa kasi tapos tong niluluto ko Okay lang, hindi pa ako nagugutom. Hindi, kailangan mong kumain ng kumain
kasi kailangan niyo ni baby ng sustansya. Oh, ganun ba? Sige, salamat. Mukhang hindi na naman maganda ang gising natin Hindi naman. May natanggap lang akong tao galing kay Papa. Ha? Kay Tito? Oo. Sinabi niya sa akin na may sakit si Mama. At mukhang kakailanganin kong pumunta ron. Hala, anong nangyari kay Tita? Gustong pumalakpak ni Amelia dahil sa galing magpanggap ng kanyang kaibigan. Hindi niya alam kung kailan pa ito naging artistahin dahil sa naging galing nitong umarte. Pero kinalma niya ang kanyang sarili upang maisagawa niya ng maayos ang kanyang pinaplano. Nagkasakit siya at gusto niyang nandun ako. Ako mag-aalaga kay Mama hanggang sa gumaling siya. Kaya baka magtagal ako sa probinsya. Isasama mo ba sina Anton? Ang ibig kong sabihin, paano yung school ni Aris at trabaho naman ni Anton kung sisama sila sa'yo, di ba? Malayo ang probinsya niyo, di ba? May point ka. Baka maiwan na lang muna sila rito. Kaya makikiusap sana ako, Amy. Baka pwedeng ikaw munang mag-asikaso sa kanila habang wala ako. Oo naman! Walang problema sa akin ang bagay na yon. Hindi mo kailangang mag-alala dahil sisiguraduhin ko na magiging maayos ang mag-ama mo rito sa bahay habang wala ka. Kitang-kita ni Amelia kung gaano kasi si Amy dahil sa binalitan niya rito. Pero lingid sa kalaman nito na planado na ang lahat. Naikabit na ng CCTV sa kwarto nito. Naiayos niya na ang mga hakbang na gagawin niya at kung paano ibubunyag ang kataksilan ng mga ito. Kaya naman gabi pa lang ay naghahanda na si Amelia. Inasya ng mga bag na dadalhin niya kunwari upang paniwalaan sina Anton at Amy na aalis talaga siya. Sigurado ka bang kaya mo na? Kakausapin ko lang si Mama. Nandito na lang siya sa bahay dahil muntis ka. Delikado kung babiyahe kang mag-isa, Amelia. May sakit si Mama. Baka mapahama kay ni Aris. Tsaka gusto ko rin ako mismo mag-alaga kay Mama. Huwag ka nang mag-alala. Dahil magiging maayos lang ako. Malakas ang resistensya ko, Anton. Nag-aalala ako sa'yo. At sa anak natin, Amelia. Sasama ako. Paano ang trabaho mo at si Aris? Hindi magpapaiwan mag-isa kay Amy ang anak natin, Anton. Nanginginig ang mga labi ni Amelia habang nagkukunwaring nag-aalala siya sa magiging sitwasyon nila. Pero ang totoo niyan, galit na siya at gusto niya nang sampalin ng malakas si Anton. Kung sakali man na kakailanganin mo ako, tawagan mo lang ako Susunod agad kami ni Aris sa probinsya. Hinawakan ni Amelia ang braso ni Anton na nakapulupot sa kanyang bewang. Hindi na tulad noon, hindi niya na nararamdaman ang init ng pagmamahal ni Anton. Hindi niya masabi kung sino nagbago. Siya ba na nalaman ng katotohanan o si Anton na alam niyang siya'y pinagtataksilan? Mag-iingat ka sa biyahe mo, BFF, okay? Tawagan mo agad kami kapag nakarating ka na sa inyo. Tipid nang umiti si Amelia sa kanyang kaibigan bago harapin si Anton. Ikaw nang bahala kay Aris. Iyon lang ang tanging mga salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ako nang bahala sa anak nating dalawa. Mag-iingat ka, Amelia. Ingatan mo yung anak natin. Kahit na hindi mo na sabihin, gano'n naman talagang gagawin ko. Mommy, hindi po ba talaga ako pwedeng sumama sa'yo? Gusto man ni Mommy, pero hindi talaga pwede Tsaka saglit lang naman ako roon Babalik din ako agad. Mommy? Ganito na lang. Naalala mo yung promise natin sa isa't isa? Mahinang tanong ni Amelia sa anak at agad namang nangliwanag ang mukha nito. Yes, Mommy. Very good. Ngayon, tuloy pa rin ang mission natin, okay? Kahit na nasa malayo si Mommy, kailangan mo pa rin maging secret agent. Napahagikik naman si Aris, kaya napangiti si Amelia dahil alam niyang naiintindihan siya ng kanyang anak. Nang makapagpaalam na siya sa kanyang pamilya, ay lumuwas na siya ng kanilang bahay at sumakay ng tricycle. Pero hindi pa man nakakala yung sinakyan niyang tricycle nang pahintuin niya na ito sa tapat ng isang bahay. Ate Marge? Tawag niya sa kanilang kapitbahay na kanyang kausap. Ate Marge! Sandali! Ato na ako! Nagmamadaling lumabas mula sa bahay ang isang babaeng nasa 30 anyos. Mabilis siya nitong pinagbuksan ng gate at pinapasok. Luminga-linga pa sila kung may nakakita kay Amelia sa pagpasok niya sa bahay ni na Marge.
Halika sa loob. Diyos ko, ang buntis na to. Ano bang nangyari sa bahay niyo? Ate Marge, may babae si Anton. Iyon lang ang mga salitang lumabas mula sa kanyang malabi bago siya mapahagulhol dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Diyos ko, patawarin mahabaging Diyos. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako, Ate Marge, pero hindi ko na kaya. Ayoko na magbulag-bulagan at magtanga-tangahan sa mga naririnig at nakikita ko. Ilang beses ko nang tinatanggi sa sarili ko pero nasasaktan na ako. Kailangan ko ng kumilos. At kung hindi, kami ni Aris ang mahihirapan pagdating ng araw. Ano bang nangyari sa inyong mag-asawa? Ang ganda ng samahan ninyo. Kitang-kita namin na mahal yung isa't isa. Kaya paano biglang nagkaganyan kayo? Nagsimulang magkwento sa Amelia tungkol sa nangyari sa kanila. Simula nang dumating si Amy sa kanilang buhay, sa mga kinikilos nito habang nakikituloy ito, hanggang sa mapagtanto niya nga unti-unti nang nisira ang kanilang pamilya. At tulad niya, galit na galit din ang ginang at handa itong tulungan siya sa mga plano niya. Ang alam ni Anthony ay nasa probinsya siya, pero ang totoo ay nasa kapitbahay lang siya habang pinapanood ang bawat kilos sa mga ito sa kanilang bahay. Nagagawa na ito sa pamamagitan ng CCTV na nakakonect sa cellphone niya. Amelia, kumusta ka rito? Ayos ka lang ba? Komportable? May gusto ka bang kainin? Ate Marge, thank you po. Pero ayos lang po ako rito. Pasensya na po sa abala. Pati po ikaw, naistorbo ko na. Sus, wala yun. Sa tagal na nating magkapit-bahay, para na rin kitang kamag-anak. Tsaka, sa gantong paraan na lang kita matutulungan sa problema mo ngayon. Naku, kapag naaktuhan mo si Anton, ipakulong mo. May kaso yung mga ganon nang magtanda ang mga lintik. Ganun na nga lang po ang plano ko. Hanggang hindi sila napaparusahan, hanggang hindi nila nararamdaman ang kapalit ng kanilang pagtataksil. Palagay ko, hindi sila madadala. Hindi ko talaga lubos isipin na aabot kayo ni Anton sa ganyang sitwasyon. Kawawa naman si Aris, pati na rin ang magiging anak niyo. Pasensya ka na pero malandi ang kaibigan mo. Salot siya sa pamilya. Ganun po talaga, Ate Marge. Ang tukso po nasa paligid lang po natin. Nasa sa atin na po kung paano natin ito lalabanan. Kung magpapadala po ba tayo o pahahalagan po natin yung kung anong meron tayo. Tsaka sa tingin ko po, kung hindi ko pa po aaksyonan ng bagay na ito, mas magiging kawawa kami ni Aris. Napabuntong hininga na lang sila habang nag-uusap. Hanggang ngayon ay hindi pa rin na maisip na matatapos ang halos ilang taon na pagsisama nilang dalawa ni Anton nang dahil lang kay Amy. Kaya nang makita niya sa kanyang cellphone na nagpunta si Anton sa kwarto ni Amy, naging hudyat na yon para kumilos siya at gawin ang tama. Kahit na malamig ang simoy ng hangin, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad sa madilim at tahimik na kalsada papunta sa kanilang bahay, tiniis na Amelia ang lahat ng yon para matulukan ang sakit na nararamdaman niya. Masyado nang gamit ang puso niya. Puro nito sira, hindi na magagawang ayusin ang mga salita at hindi na maibabalik sa dati. Nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata pero huminga na lang siya ng malalim at nilunok ang takot na nararamdaman niya. Tahimik siyang pumasok sa kanilang bahay at dumiretso sa kwarto ni Amy. Napasandal pa siya rito habang nanginginig ang kamay niya na nakahawak sa doorknob. Naririnig pa niyang ingay na ninilikha ng dalawa sa loob at halos manghinang tuhod niya ng dahil doon. Sige na, Amelia. Palahain mo ng emosyon mo. Marahang pinihit na Amelia ang doorknob at tinulak ang pinto para buksan. Nakabukas ang ilaw sa labang kwarto. Alam niya na ang kanyang maaabutan pero masakit pa rin talagang makita mo mismo ng harapan na nagtataksil ang taong mahal mo. Anton, andito ako. Parang kidlat na mabilis naghiwalay ang dalawa at tumingin sa kanya. Kapwa pa hinihingal ang mga ito nang magtama ang kanilang mga paningin. Amelia! Anton, nandito ako. Yung asawa mo. Amelia! Ang akala ko ba nasa probinsya ka? Amelia! Hahawakan sana ni Anton ang kanyang asawa
ng isang malutong sampal ang ginawa niya sa mukha nito. Anong kasalanan ko ha? Para gawin mo sa akin to? Amelia, sabihin mo sa akin. Anong masamang ginawa ko sa'yo para gawin mo ako ng gantong bagay? Binaboy ba kita? Sinira ko bang buhay mo? Hindi ka ba masaya sa pamilya natin ha, Anton? Sabihin mo sa akin yung dahilan mo para magawa mo akong pagtaksilan. Amelia, makinig ka sa akin ha? Huwag na. Ano na naman bang kasinungalingang lalabas dyan sa bibig mo ha? Sasabihin mo na naman ba kung gaano mo ako kamahal? Kung gaano ka kasaya na magkaroon na tayo ng anak? O kung gaano ka nagpapasalamat dahil akong napangasawa mo kahit na nakikisawsaw ka na sa ibang babae? Amelia, magpapaliwanag kami. Galit na bumaling si Amelia sa kanyang kaibigan. Nang makita niyang mukha nito, hindi na siyang dalawang isip na lapitan nito at bigyan ng mag-asawang sampal ang mukha nito. Halos mapaupo si Amy dahil sa lakas noon. Para yan sa pagkakaibigan natin na sinira mo. Sa samahan na tinapon mo para lang sa lalaking to. Sorry Amelia, hindi ko sinasadya. Tanga lang ang taong magsasabi na hindi nila sinasadyang ahasin ang asawa ng ibang tao. Wala ka bang utak? Hindi ka ba pinag-aral ng mga magulang mo? Putya Amy, matalino kang tao, alam ko yun. Hindi ka wala lang. May utak ka. Kaya bakit nagawa mong ipagpalit yung pagkakaibigan natin para sa sarili mong kaligayahan ha? Simula pagkabata, magkasama na tayong dalawa. Lahat alam natin si isa't isa. Magkapatid na tayo, Amy. Kapatid na ang turing ko sa'yo. Kaya sabihin mo nga sa akin kung bakit nagawa mo pa rin sa akin ang bagay nito ha? Pinatuloy kita rito sa bahay namin. Hindi kita siningil sa kahit anong gastusin dito. Binigay ko sa iyong meron ako. Pero bakit pati asawa ko, Amy? Bakit pati pamilya ko'y gusto mong agawin sa akin? Oo, sige na Amelia. Magsasalita na ako. Oo na. Inggit na inggit ako sa'yo. Ayan bang gusto mong marinig ha? Oo, kaibigan kita. Pero hindi ko maiwasang mainggit sa'yo simula pa ng mga bata tayo. Hindi ko alam. Alam ko na may sarili akong paraan. Pero ikaw yung malaking insecurities ko. Maganda ako pero mas maganda ka, Amelia. Hindi ako kasing bait mo. Kaya ko rin mang mag-aral Pero hindi ako kasing talino mo. Hindi ako masipag. Pero ikaw, kahit hindi ka mag-effort, nakukuha mo lahat ng gusto mo. Ikaw pa rin yung napapansin ng lahat. Kaya hindi ko maiwasan na inggit sa'yo. Dahil meron ka ng lahat ng gusto ko, hindi ko kailanman makukuha. Napaupo na lang si Amy at napahagulhol. Imbis na maawa sa kaibigan, ay pagod na natawa na lang si Amelia bago mapasandal sa cabinet na nasa likod niya. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Amy. Bakit parang kasalanan ko pa na ganyan ang nararamdaman mo ha? Na may narating ako sa buhay at ikaw nandyan pa rin. Kasalanan ko bang nagsumikap ako at nangarap ng mataas para marating yung kinatatayuan ko ngayon? Kasalanan ko bang nagpakatotoo ako sa sarili ko at hindi iniintinding ibang tao? Kasi kung akong tatanungin mo, hindi ko kasalanan yun, Amy. Hindi ko kasalanan kung bakit mas pinili mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Mas pinili mong kainggitan ako kaysa mas lalong magsumikap. Ngayon, nakuha mo na si Anton. Nasira mo na yung pamilyang matagal kong pinangarap. Yung tahanang binuo ko ng maraming panahon. Masaya ka na ba? Sabihin mo sa akin, naging masaya ka ba nung nakuha mo yung bagay na meron ako? Naibsa na ba yung inggit dyan sa katawan mo? Kung oo, congratulations Amy! You made it! Hindi lang relasyon namin Anton ang sinira mo. Pati yung relasyon at pinagsamahan nating dalawa tinapos mo na. Sana maisip mo yung mga panahon na magkasama tayong nangangarap, Amy. Yung pangako natin ng mga bata pa tayo. Yung panahon na yung isa't isa ang naging takbuhan natin dahil parang unfair ng mundo sa atin. Amy, hindi lang tutungkol sa pinagsamahan natin. Hindi lang ito basta pagkakaibigan. Yung sakripisyong ginawa natin para makarating tayo rito. Sana kahit yun man lang inisip mo. Narinig ni Amelia ang paghagulhol ni Amy, kaya nagsimulan siyang maglakad palabas ng kanilang sala. Nangihina siyang umupo roon
habang humihigpi nang bigla nilang lumuhod si Anton sa kanyang harapan. Amelia, natukso ako. Nadala ako ng init ng katawan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Masyado akong nagpadalos-dalos at hindi iniisip ang kahihinat na ng mga ginawa namin. Amelia, hindi ko sinasadya. Nasaktan mo ako. Sampalin mo ako. Magalit ka sa akin, Amelia. Deserve ko yun. Dapat lang sa akin masaktan. Kinuha ni Anton ang kanyang kamay at ito nang kusang nanakit sa sarili niya. Kaya napahikbi na lang sa Amelia. Binawi niya ang kanyang kamay mula kay Anton at mahina itong itinulak palayo sa kanya. Hindi na mababago ang lahat kung sasaktan man kita ngayon. Kung bubugbugin kita, sampal-sampalin kita. Wala nang magbabago, Anton. Nasaktan mo na ako. Nasira mo ng pamilya natin. At kakaharapin mo ang naging desisyon mo. Batas ang bahala sa inyo, Anton. Diyos nang banang magdesisyon sa kahihinat na niyong dalawa. Pero itong tatandaan mo, simula sa araw na to, kalimutan mo ng parte ka ng pamilyang to. Amelia, please. Please. Harapin mo to, Anton. Magpakalalaki ka. Panindigan mong desisyon mo na to dahil wala ka nang aasahan sa akin. Simula ngayon, hindi na kita asawa. Paano yung mga anak natin, Amelia? Bata pa masyado si Aris. Kaya ko silang buhay ng ako lang. Hindi ka namin kailangan. Hindi namin kailangan ng manlolokong padre de pamilya sa bahay na to. Maghiwalay na tayo. Hindi lahat ng kaibigan mo ay ituturing ka rin kaibigan. Minsan, sila pang magiging kaagaw at kalaban mo sa lahat ng bagay. Kung sino pang akala mo matatakbuhan mo sa oras ng pangangailangan, sila pa yung una kang tatalikuran at pagtataksilan. At kung sino pa ang taong lubos mong minahal at iningatan, sila pa yung tudurog at sisira sa'yo. Kaya maging mapanuri, mapili, at maingat sa mga taong papapasukin natin sa ating tahanan. Dahil hindi natin alam, pinapatuloy na pala natin ang ating mga kalaban. Wow! Andito na ang yayamaning businesswoman namin! Napailing na lang si Amelia habang napapailing nang magkita sila ni Marge isang araw. Anong yayamaning businesswoman, Ate Marge? Ako pa rin naman to, si Amelia. Sus, humble pa rin talaga eh. Akalain mo nga, tingnan mo, at successful ka na talaga. Ilang branch na ba ng grocery mo ang meron ka ha? 3 pa lang yan, Ate Marge. Pero hoping na madagdagan sila someday. Nako, hindi malabo yan. Ikaw pa, ang sipag-sipag at tsaga-tsaga mong tao. Hindi na nakapagtaka na balang araw. Bigla na lang kitang makita sa mga balita o dyaryo na successful na talaga sa buhay. Napangiti si Amelia. Natutuwa siya na may mga taong masaya sa pag-angat niya. Nakikita ang paghihirap niya na para marating at makuha kung ano man ang meron siya ngayon. Nagpapasalamat siya sa mga tao na hindi nawalan ng pag-asa at tiwala sa kanya na magagawa niyang makabangon mula sa pagkakadapa. 5 taon nang walang tigil sa pangarap ng mataas si Amelia. Naging ambisyosa na siya para sa kanyang mga anak at hindi siya binigo ng kanyang sarili. Kahit na nakulong sina Anton at tuluyan ang nawalan ng bisa ang kanilang kasal, hindi yun naging dahilan para huminto siya sa pag-abante. Bagkus, ginawa niya pang inspirasyon ng mga taong nanakit sa kanya. Kaya ngayon, mas malakas na siya, mas matibay at mas matigas. Nagpapasalamat siya kina Anton at Amy dahil kung hindi sa mga to, hindi niya mabubuksan ang mga katangian niya na yon. Mommy kong maganda, pagod ka na naman. Naramdaman ni Amelia ang pagyakap ni Aris sa kanya. Binata na ito at matured na talagang mag-isip. Kaya nga naaasahan niya na ito sa pag-aalaga sa kapatid nitong si Ara. Pahinga ka muna, Mi. Ako na pong maglilinis dito. Tss, ikaw magpahinga. May pasok ka pa bukas, diba? Tumabi ka na rin kay Ara. Ayos lang po, Mi. Hindi pa po ako inaantok. Ay, ang kulit talaga. Siya, itapon mo na yung basura sa labas. Okay po, Boss Mommy. Napailing na lang si Amelia dahil sa kakulitan ng anak niya. Pero natutuwa siya at proud dahil lumaki na mabait at may takot sa Diyos si Aris. Oh, Mi? Natapon mo na? Sige na, matulog ka na. Susundan ako ron kapag nakatapos na ako dito sa tindahan.
Mommy, may bisita po tayo. Natigilan si Amelia at agad napatingin sa anak. Ganoon nila ang gulat niya nang makita kung sinong kasama nito sa pagpasok sa gate. Oh, anong ginagawa mo rito? Amelia, hindi kami nagpunta rito para makipag-away. Gusto sana naming makipag-usap sa'yo. Mommy, okay lang po ba kayo? Okay lang din naman po kung paalisin po natin sila. Ngumiti si Amelia at tumingin kay Aris. Ayos lang. Matagal ko rin naman silang hinihintay. Lumagpas ang tingin ni Amelia kay Amy. Naagaw ng lalaking pumasok sa kanilang gate ang kanyang atensyon, lalo na ng kasama nitong batang babae. Anton. Kakalabas ang ni Anton sa kulungan at si Astrid, anak naming dalawa. Nagkaanak kayo? Katahimik ka lang namayani sa pagitan ng lahat nang mapagtanto ni Amelia ang bagay na yun. Nung una ay ayaw niya pang maniwala, pero di kalaunan ay napangiti na lang siya. Ang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko naman, hindi naman malabong mangyari yun. Masaya ako para sa inyo. Amelia, gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa namin sa iyo noon. Maling-maling bagay niyon. Pero maniwala ka, pinagsisihan na talaga namin ni Anton ang nagawa naming kasalanan. Sa loob ng 5 taon, kung saan siya mismo namin ang dumadalaw sa amin, para ipaalala ang maling desisyong nagawa naming dalawa. Naging padalos-dalos kami, naging hayok, naging mainit. Pero after all this time, napagtanto namin na kami rin ang binalikan ng lahat ng yon. Naiintindihan ko. At sana maging aral na sa inyong bagay nito, Amy. Hindi lahat ng nakikita mo sa ibang tao ay dapat na makuha o magkaroon ka rin. Dahil magkakaiba ang mga tao. Meron sila nang wala ka, pero meron ka rin nang wala naman sila. Hindi mo rin kailangang makipagkompetensya sa iba para lang malaman ang halaga mo. Dahil kaya mo mabuhay ng hindi nagiging anino ng iba. Mas nanaig pa rin sa akin ang pagmamahal ko sa inyo. At matagal ko nang binitaw ng nangyari sa atin. Pakiramdam ko kasi hanggang daladala ko yon. Hindi ako makakausad. Hindi ko magagawang makahakbang palayo roon. Humiwalay si Amelia sa babae at ngumiti. Sunod naman niyang tiningnan si Anton na tahimik lang nakatingin sa kanya habang buhat ang kanilang anak. Normal delivery ang naging panganganak ko kay Ara. Bunso kong anak. Oo, babae siya. Kasing edad na rin ni Astrid. Tapos si Aris, 12 years old na siya. Binatang-binata na at nakakatulong na sa akin. Kahit na kailan, hindi nagtanim ng sama ng loob sa iyong mga anak natin. Marahang tumango si Anton at tinignan si Aris na nasa kanyang tabi. Salamat sa pag-aalaga sa kanilang maayos. Wala yun. Pero ang galing ko, nakaya kong lahat ng yun, Anton. Ako lang mag-isa. Walang katulong na kahit sino. Napalaki ko ng mag-isa ang mga anak natin nang higit pa sa inaakala ko. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala dahil kaya ko na. Mas pagtuunan mo na ng pansin ang bagong pamilya mo ngayon. Ngumiti si Amelia at tinignan si Aris na nasa kanyang tabi. Nakatingin lang ito sa ama at hindi sinubukang lapitan. Kung gusto mong lapitan ng daddy mo, sige na. Walang problema sa akin. Hindi na kailangan. Alis na lang kasi kami. Dumalang talaga kami rito para sabihin ng mga yon. Napatingin si Amelia sa lalaki. Nakangiti man ng bahagya ang mga labi nito, hindi pa rin nakawalang malungkot na mga mata nito habang nakatingin sa kanila. Amelia, salamat. Ngayon na narinig na namin ang galing mismo sa iyong pinapatawad mo na kami. Pakiramdam ko magagawa ko ng matulog ng maayos. Salamat ang marami sa iyo. Mag-iingat kayo palagi ng mga anak mo. Hindi na muling nagsalita si Amelia at kumaway nilang sa mga ito. Pinanood nila ni Aris na umalis sina Anton at Amy kasamang anak nito. Totoo ang sinabi niya. Napatawad din ang mga ito pero hindi ibig sabihin nun ay babalik na ang lahat sa dati. Marami nang nagbago at kahit na anong gawin, hindi na muling babalik ang dati. Hindi na siya muling magpapatuloy ng kung sino-sino sa kanilang tahanan dahil mas importante sa kanya ang kaligtasan ng kanyang pamilya kaysa makatulong sa ibang tao na hindi niya alam kung totoo ba ang pinapakita sa kanila. Hanggang dito na lamang po.
This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!